Galit na galit ako ha, galit na galit ako. At mag-ingat ka sa video na ito dahil tingnan natin kung hindi ito kakalat sa buong mundo ngayon dahil maaari itong maging sobrang viral. Mag-ingat kayo rito dahil wala akong alinlangan sabihin ang ginagawa ng Athletic Club ng Bilbao at ni Tebas. Mas tama sigurong itanong kung paano nila napigilan si Nico Williams mapunta sa Football Club Barcelona. Napag-usapan na ito ni Miguel Galan na dating panauhin sa Barça Hoy pero ngayon ay kasama na siya ng Gigantes at Gerard Romero. Tinalakay nila lahat ng kaganapan sa Barça. Nagkaroon siya ng access sa lahat ng tinalakay sa pagpupulong kasama ang Atletico de Bilbao at si Javier Tebas. At talagang nakakahiya, sinasabi ko na sa inyo, tunay na nakakahiya. Ilalagay ko dito ang mga bahagi ng sinabi ni Miguel Galan. Huwag mong palampasin, grabe ang video na to. Uy, pindutin mo ng todo ang like button na yan. Kailangan pa rin nating ipaglaban ang football laban sa mga sumisira, kasama ang Barcelona at sa mga gustong ibagsak tayo. Pero alam nyo, sige lang ng ganyan. Dahil ang Barca na to ay hindi mapipigilan. Pasok, VIDEO. Maayos naman ang operasyon hanggang sa ang ahente ni Nico Gulas gamit ang impormasyong ito ay gumawa ng nagpabagsak sa operasyon. Bakit? Dahil ganoon kalaki ang kawalan ng tiwala na nabuo sa pulong na iyon laban sa Football Club Barcelona. Na malinaw naman, ang Athletic Club ng Bilbao, dahil hawak nila ang impormasyong iyon, ay ginamit ito ng labis-labis. Bukod pa rito para sabihin kay Nico sa kanyang pamilya at sa mga tao na hindi siya maisasama sa listahan. Dahil sinabi at ipinakita ng presidente ng liga sa pulong na may iba pang mga tao roon bukod sa presidente ng liga at sa presidente. Atletico Bilbao. Dahil may mga hinala kung sino ang nagbibigay ng impormasyon, bawat isa ay may sariling source mo. Siyempre, hindi ko ito basta ibubunyag. At saka nariyan din si Ginoong Tebas na tinag ko para sagutin ako at pabulaanan ito. Pero hindi kanya sinasagot dahil natatakot siya sa'yo, Miguel. Hindi kanya kailanman sinasagot. Hindi nga, natatakot siya sa akin tuwing tag-init. Pero ano bang may sasagot niya sa akin dahil nabasa niya? Hindi ko sinabi yun. Sasabihin ko sa kanya kung sino o paano niya sinabi. Naiintindihan mo ba ako? Ang malinaw ay nailantad ang mga pansamantalang financial statement ng Football Club Barcelona. At sinabi mismo sa presidente ng Atletico de Bilbao na kulang sila ng pera o kakayahan para magparehistro. Paano? Tama ba pagkakaintindi ko na ang Atletico de Bilbao ay nakipagkita kay Liga Presidente Javier Tebas? Ipinakita ni Tebas na may tapang ang mga account ng Barca. Ano ibig sabihin nito? Pakiusap? Krimen ito at hindi dapat ginagawa. Isipin mo na ngayon, pupunta ang Barca at palihim na papasok sa opisina ng Liga at sasabihin, uy, ipakita mo sa akin ang datos, ipakita mo ang mga numero ng lahat ng koponan sa Liga. Sa ganitong paraan, magkakalamang ako sa kalaban ko. Hindi pa ito nangyari sa kasaysayan ng Liga o kahit anong club. Pero tiniis ito ng Barca dahil kay Tebas at nabanggit natin na nung kailangan ng Barca ng tulong ni Tebas. Kailanman ay hindi siya tinulungan. Isang iskandalo ito, lalabas kaya ito sa lahat ng telebisyon. Katulad ng pag-uusap tungkol sa kaso Negrera o katulad ng pag-uusap sa lahat ng bagay na laban sa Barcelona, duda ako. At saka sasabihin ko pa, itong si Miguel Galan ay tunay na magaling. Sinabi ko na kay Romero na natatakot si Tebas dahil hawak niya lahat ng anggulo. Dahil tuwing kumukontra siya, si Tebas ay hindi kayang sagutin kahit isang salita niya. Mag-ingat ka, Tebas, paparating na si Miguel Galan. Bantayan mo bawat kilos mo dahil maaaring isumbong at tanggalin ka niya sa posisyon mo. At nararapat lang sa'yo yan, nararapat lang sa'yo dahil sa ginagawa mo laban sa Barca. Isa itong krimen, hindi ito katanggap-tanggap. Nang nagtipon sila, wala sila ron o sa pwesto kahit sila ang may hawak noon. Ang ulat ng unang auditor ay ipinakita ito habang ang ulat ng pangalawa ay hindi. Naiintindihan mo ba? Itong operasyon ng korporasyon. Kaya, siyempre, base doon, sinabi ni Tebas, tingnan ninyo, wala kayo sa patakaran na isa-isa. Wala kayong kapasidad na tumalon o magparehistro ng mga manlalaro. Bakit? Kasi ang auditor nila, hindi isinama ang operasyon na ito sa intermediate financial statements na ipinasa noong Abril. At ano naman ang pakialam ng Bilbao? Yung mga problema sa ang accountant ng club o ang auditor ng club? O anong pakialam ng iba? May nakakaalam ba ng mga problema ng Union Fenosa sa kanilang auditor? O Mercadona o Real Madrid? May impormasyon ba tayo sa Real Madrid at sa kanilang financial fair play? Tama ba na bukas pupunta ang Barcelona kay Tebas para magbigay ng impormasyon tungkol sa Real Madrid?
Ano kayang mangyayari kung magmi-meeting bukas sina Joan Laporta at Javier Tebas? Ibibigay ba ni Javier Tebas kay Joan Laporta ang financial info ng Real Madrid? Ang gulo na mangyayari dito sa bansa natin? Kasi napakabigat ng issue at nakikita nila ito bilang isang krimen. Pare, isipin mo kung pupunta ang Barca bukas sa opisina ng Liga. Sasabihin nila, oh, yung mga account ng Real Madrid gaya ng hiningi nyo sa amin para ibigay sa Atletico de Bilbao at hindi mapunta si Nico sa Barcelona. Eh di gusto ko rin yung sa Madrid. Sino pa ang magbibigay ng account ng Madrid? Sa tingin mo ba may magbibigay ng Real Madrid account sa Barcelona? Hindi nila gagawin yon. Pero dahil Barca ito, dito pwede lahat gawin ang gusto nila at lahat pwede laban sa Barca. Ayan na, pinakaapi na koponan sa kasaysayan ng Liga. Ako ang kinatawan ng manlalarong ito. Tara tingnan natin. Football Club Barcelona ang kausap mo, hindi Porta Bonita, Tom de Respeto o Villaverde. Magbabayad ang Football Club Barcelona ng 60 milyong euro. Sa tingin mo ba magbabayad sila ng ganong kalaking pera? Eh hindi ka nga nila maisasama sa listahan. Pumirma ka dito, makakatulong ito sa iyo bilang international na exposure. Kung gusto mong maging Ballon de Oro, magagawa mo yan sa Barcelona, hindi sa Bilbao. Siya ang nagboluntaryo dahil gusto niyang umangat pa ang kanyang karera na hindi kayang ibigay ng Bilbao. Sa lahat ng respeto ko sa Bilbao at wala akong masamang ibig sabihin, pero ganun talaga ang realidad. Gusto niyang umunlad kaya kailangan niyang lumipat sa Barcelona. Kaya ang ahente niya ang pumigil sa kanya na magkaroon ng international na karera na hindi naman kayang ibigay ng Bilbao. Sa Bilbao, hindi siya kailanman magiging Ballon d'Or at hindi rin siya makakapanalo ng Copa de Europa ni isang Mundial de Clubs o Copa Intercontinental. Oo, posible pero napakahirap. Ang Barcelona ang nagbibigay ng garantiya. Ang Barcelona ang nagbibigay ng garantiya kay Tite ng mga titulo. Gaya ng sinabi niya sa isang publikasyon, isang linggo matapos, siguradong magpapatuloy siya. Kasi, siyempre si Javier Tebas, depende kung paano siya gumising bukas, sasabihin niya na pwede siyang magsulat o hindi siya pwedeng magsulat. Kaya ayun. Kaya bumabalik ang usapin ng publikasyon, paano kung matapos magsalita si Javier Tebas ay payagan niyang magparehistro ang Barcelona, hindi na kailangan hingin ang katiyakan. Pero si Bilbao, hindi dapat magkaroon. Naiintindihan ko. Ginamit nila ang kanilang mga sandata at naging maayos ang kinalabasan. Ibig sabihin, sino ang nanalo dito? Ang club ang Bilbao? Siyempre, makikita natin kung sa katagalan ay siya ang may pinakamalaking sahod sa buong koponan na triple ang sahod ng lahat. Subukan nating makita kung kaya niyang magretiro. Kasabay nito, tungkol naman sa presyo, sige. Kapag sinabi mo, iniisip ng mga tao na hindi, napahiya ang Barcelona ay hindi nagpapatawad, ang Barcelona ay hindi napahiya, at lalong hindi mula sa pananaw ng batas, Nanalo ba siya? Mga kaibigan at kababaihan ng Barca Channel, hindi ko alam kung sino ang nanalo o natalo pero may sasabihin ako. Dapat magsampa ng reklamo ang Football Club Barcelona laban kay Javier Tebas ngayon. At itong nangyari, sana hindi na maulit. Dahil ang mangyayari, kung hindi magsasampa ng reklamo ang Barca, gagawin din ito ng ibang mga koponan. Paano nalaman ng Atletico de Bilbao ang mga account ng Barca? Isa itong krimen. Iiwan ko sa inyo ang video na ito at sana maintindihan ninyo ang inis ko dahil tayong mga kule ay dapat mag-post ng Tebas magbitiw sa lahat ng platforma. Ipa-viral mo! Bigyan mo ng maraming pagmamahal ang video na ito, pindutin mo ng todo ang like button at ibahagi mo ito sa lahat ng mga kule. Barca noon, ngayon at magpakailanman.